Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Exit 8 na napalabas noong 2025. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Sa subway, may isang baby na umiiyak ng malakas at naiirite na ang lahat. May isang pasahero na napuno na at sinigawan ng nanay, pero lalo lang lumakas ang iyak. May isang lalaki na nanunood lang at nag-earbuds para hindi marinig ang ingay. Sa sandaling iyon, may tumawag sa kanya, ang ex-girlfriend niya, pero hindi niya sinagot. Sa susunod na station, bumaba siya ng tren at may tumawag ulit. Napilitan siyang sagutin at sinabi niyang papunta siya sa trabaho. Sinabi ng ex niya na nasa ospital siya at buntis siya ayon sa doktor, kaya gusto niyang malaman ang opinyon niya. Nagulat siya sa narinig kaya nabangga niya ang isang tao at nahulog ang phone niya, kaya hindi niya narinig ang kalahati ng sinabi ng ex niya. Bigla siyang inatake ng asthma at gumamit siya ng inhaler para kumalma. Sinabi niya na maglalaan siya ng oras para sa kanya, pero sinabi ng babae na huwag na dahil nakapagdesisyon na siya. Nang tanungin niya kung ano ang ibig sabihin, nawala ng signal ang phone at naputol ang tawag. Pumasok siya sa isang hallway na may sign na, Exit 8, at may isa pang taong naglalakad malapit sa kanya. Pagkatapos niyang madaanan ng sign na, Exit 0, lumiko siya at nagulat siya dahil bumalik siya sa dati niyang lugar kasama ang lalaking iyon. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Pero bumalik ulit siya sa parehong lugar at nalito siya. Tiningnan niya ang lalaki at hindi niya nakita na sa likod ng sign ay may nakasulat na, bumalik ka ng 3 beses. Nagpatuloy siya sa paglalakad at bumalik na naman siya sa parehong lugar. Sa pagkakataong ito, lumingon siya at nagulat siya sa lalaki na nakangiti sa kanya. Tumakbo siya sa takot pero bumalik lang ulit siya sa parehong lugar. Tumakbo siya sa kabilang direksyon pero ganoon pa rin ang nangyari. Napansin niya ang emergency alarm sa pader at pinindot niya ito pero hindi ito gumagana. Sinubukan niyang buksan ang 3 pinto sa hallway pero lahat ay nakalock. Habang nakatingin siya sa poster sa pader, nagulat siya dahil may dugo na parang tumutulo mula rito. Napaatras siya at naramdaman niyang may tumutulo ring dugo sa ulo niya. Mula sa sign na 8, tumakbo ulit siya sa takot. Nakita niya ang lalaki na gumagamit ng phone at nakita niya ang sign na Exit 1, ibig sabihin nagbago na ang hallway. May isa pang sign na may instructions. Sinasabi dito na kailangan niyang bantayan ang mga kakaibang bagay. Kapag may nakita siyang kakaiba, kailangan niyang bumalik agad. Kung wala naman, pwede siyang magpatuloy. Ang totoong exit ay nasa number 8. Naglakad siya at bumalik ulit sa parehong lugar pero wala na ang dugo at wala na ang nakasulat na babala. Naisip niya na iyon ang kakaibang bagay. Lumapit ulit ang lalaki at sinubukan niyang kausapin ito pero hindi siya pinansin. Nagpatuloy siya sa paglalakad at inatake ulit siya ng asthma nang makita niya ulit ang sign na 0. Nagpatuloy siya at nagdesisyon na magbantay sa lahat ng detalye. Kinuhanan niya ng picture ang buong hallway, mga poster, ang mukha ng lalaki, ang alarm, mga pinto, pati ang photo booth at lockers. Nakita niya na ang huling poster ay may number 1, kaya napansin niyang tumataas ang mga numero. Pero nang tingnan niya ang phone niya, puro dilaw na static ang mga larawan at hindi magamit. Nagpatuloy siya at umasa na lang sa memorya niya. Paglingon niya, nakita niya ang lalaki na nakangiti sa kanya, kaya naisip niyang kakaiba ito at bumalik siya. Sinundan siya ng lalaki, kaya tumakbo siya sa takot hanggang sa madapa siya. Pagtingin niya, kalmado lang ang lalaki at nakatingin sa phone. Kumuha siya ng tubig at nagpatuloy sa paglalakad hanggang makita niya ang sign na 2. Ibig sabihin umuusad siya. Pagbalik niya sa parehong lugar, sinuri niya ulit ang lahat. Mukhang normal naman, pero bigla siyang may narinig na iyak mula sa isang locker. Binuksan niya ito at may baby sa loob, kaya agad niya itong isinara. Biglang sabay-sabay umiyak ang mga baby sa lahat ng lockers. Dahil kakaiba ito, tumakbo siya pabalik hanggang makita niya ang sign na 3. Pagdating niya ulit sa parehong lugar, nahihirapan siyang huminga habang nagche-check. Nang sigurado na siya, kukunin sana niya ang inhaler pero nahulog ito. Sa sandaling iyon, napansin niya na ang mga mata sa posters ay gumagalaw at sumusunod sa kanya. Kinuha niya agad ang inhaler at bumalik. Patuloy siyang sinusundan ng mga mata hanggang makalabas siya at makita ang sign na 4. Bumalik siya sa main area at walang kakaiba, kaya nagpatuloy siya hanggang 5. Habang nagche-check, may tumawag, ang ex niya. Tinanong siya kung nakapagdesisyon na siya. Dahil sa distraction, hindi niya narinig ang iyak ng baby sa likod. Ikinwento niya ang nangyari sa subway at sinabi niyang may guilt siya dahil hindi siya tumulong. Umiyak siya at sinabi niyang hindi siya handang maging ama. Habang naglalakad, sinabi niyang pupuntahan niya ang ex niya, hindi niya napansin na nasa likod lang niya ito. Pagdating sa sign, naging 0, ulit, ibig sabihin reset siya. Galit na galit siya at itinapon ang bag niya. Inatake siya ng asma at bumagsak siya.
Sumuka siya at sumigaw sa galit. Pagkalma niya, sinabi niyang hindi siya susuko. Iniwan niya ang bag at nagsimula ulit hanggang makita ang 1. Sa susunod, may batang lalaki na sa halip na yung lalaki. Akala niya kakaiba ito kaya bumalik siya, pero naging 0 ulit. Paglingon niya, nakita niya ang bata na may peklat sa pisngi. Sinubukan niya itong kausapin pero tumakbo ito. Sinundan niya ito at nakita niyang tinuturo ng bata ang lalaki. Sa flashback, nalaman na dati ring normal na tao ang lalaking iyon na natrap. Nakilala niya ang bata at sinama ito para makalabas. Nakilala rin niya ang isang high school girl. Sinabi ng babae na baka patay na sila at ito ay isang lugar pagkatapos ng buhay. Bigla itong nagbago at naging kakaiba, kaya tumakbo sila pabalik. Nakita nila ang sex. Napansin ng bata ang isang pinto na may knob na wala dati, pero hindi ito napansin ng lalaki. Nagpatuloy sila at bumalik sa 0. Nag-breakdown ng lalaki at pinunit ang instructions. Pagkatapos, humingi siya ng sorry sa bata at nagsimula ulit. Nakakita sila ng hagdan at tumakbo ang lalaki papunta doon. Pero pinigilan siya ng bata. Tumakbo pa rin siya mag-isa. Nakita ng bata na ito ay kakaiba dahil bumalik ito sa 1. Sa kasalukuyan, napagtanto ng lalaki na hindi kakaiba ang bata. Sinama niya ito. Tinuro ng bata ang lalaki at naisip niyang hindi na ito tao. Nagpatuloy sila at natuklasan ang iba pang kakaiba. Nagtulungan sila hanggang makarating sa 2. Sa susunod, nawala ng ilaw at may dugo sa kisame. May mga daga na may bahagi ng katawan ng tao. Nawala ang ilaw at tumakbo sila pabalik hanggang 3. Sa sumunod, may babaeng lumitaw at tinawag siya ng bata na mama. Pero pinigilan siya ng lalaki dahil kakaiba ito. Nagpatuloy sila hanggang 4. Nag-usap sila tungkol sa pamilya at nalaman nilang pareho silang walang ama. Nagpatuloy sila at nakita nila ang 8 na baliktad. Bumalik sila at nagpatuloy. Sa isang pinto, nakita ng lalaki ang sarili niya sa subway na hindi tumutulong. Nahiya siya at isinara ang pinto. Nagpatuloy sila hanggang 6. Tinanong niya ang bata kung anong gagawin nila pag nakalabas. Sinabi ng bata na gusto niya ng pizza. Binigyan siya ng bata ng shell bilang proteksyon. Sa susunod, may baha at natangay sila. Sa panaginip, kasama niya ang ex niya at ang anak nila sa beach. Napagtanto niyang ang bata ay anak niya. Pagbalik sa hallway, hawak niya ang bata habang may tubig. Pero natangay siya palayo. Nagising ang bata at nakita ang 7. Nagpatuloy ito at nawala sa paningin. Samantala, bumalik ang lalaki at nakarating sa 8. Bumaba siya sa hagdan at bumalik sa normal na mundo. May signal na ulit ang phone niya. Tumawag siya sa ex niya at sinabi na pupunta siya sa ospital. Pagbalik niya sa subway, umiyak ulit ang baby at may sumigaw ulit sa pagkakataong ito, lumingon siya at sinubukang tumulong, at dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.